Yan. So, for our lecture number 2 regarding pressure measurement by manometer. So, from our previous discussion, we have discussed yung concept ng ating pressure and head. So, this part of the discussion will be the application of what we have discussed on the pressure and head. So, the relationship between pressure and head is utilized for the pressure measurement in the manometer or liquid gauge. So the simplest form of is the pressure tube or piezometer, okay, consisting of a single vertical tube open at the top, inserted into a pipe vessel containing liquid under pressure, which rises in the tube to a height depending on the pressure. Okay, if the top of the tube is open, the atmosphere, the pressure measured is gauge pressure. So ito yung setup, no, ng ating piezometer. So, ito yung ating ginagamit, no? Piezometer. Okay. Or other pronounce it as piezometer, pero I opted to pronounce it as piezometer. Yan. So, ito yung ating piezometer. So, para malaman natin yung ating mga pressure to a certain point, sabi, since nasa taas siya, open sa atmosphere, yung pressure dito is a gauge pressure. So, kung gauge pressure to, kung open sa atmosphere, malamang yung pressure dyan ay zero. Okay? Kasi walang or naka-open sa atmosphere unless binanggit na may existence ng pressure. Kung wala, zero talaga yan. So, kasi open sa atmosphere. Kung magkakaroon man yan, dapat naka-close at merong barometer. Okay? Or symbol ng barometer. So, for the pressure at point A, just simply use ating rho GH or gamma H. Okay? So, in this case, so liquid, let's say may density siya. So, rho G H sub 1 or gamma H sub 1. So, sa pressure sa B, ganun din. So, bababa to. So, meron namang H sub 2 na height. So, rho G H sub 2 or gamma H sub 2. Okay, ganun lang siya. No? Simple. Yung application ninyo ng pressure and head, yun din ang gagamitin sa manometer. Okay? So, dito may nakalagay that if the liquid is moving in the pipe or vessel, the bottom of the tube must be flush with inside of the vessel. Otherwise, the reading will be affected by the velocity of the fluid. This instrument can only be used with liquids, and the height of the tube, which can conveniently be employed, limits the maximum pressure that can be measured. So kasi pag gumagalaw, nagdadi-distort, no? Or what we call, nagkakaroon ng fluctuation yung reading. Kaya then, vertical yung ating ginagamit. Kung napansin niyo from our previous discussion, we use the vertical height ng ating measurement. Ito, kung naalala niyo yung discussion natin naalala niyo yung discussion ng ating, yung may swimmer or diver, tapos nag-descend siya to a certain depth on sa dagat. So, hindi naman natin sinukat yung diagonal distance ng kanyang paglangoy. Ang sinukat natin yung vertical distance. So, because katulad ng piezometer, magbibigay ito sa atin ng maximum pressure. Okay? Maximum. So, kapag nakadiagonal kasi kailangan pa natin alamin yung kanyang counterpart na inclination or vertical or and horizontal component. Pero dahil sa liquid kasi mas lamang sa atin, kahit yung ating previous discussion, yung mga dinerive natin, variation, equality, and so on, lagi siyang naka-vertical dahil magbibigay yun sa atin ng maximum value ng pressure. So if that's the case, kapag gumalaw yung liquid habang sinusukat ng piezometer, pwede mag-fluctuate. Tandaan natin na ang fluid or liquid is a substance that continues to deform under the action of shearing forces. So, nagkakaroon ng friction between the particles. Sa wall ng pipe din, nagkakaroon ng friction. So, nagpa-fluctuate yung reading. Kaya pag ganon, so iniiwasan na gumalaw-galaw yung ating uh, liquid sa pipe, no? Hanggat maaari, at equilibrium lang or tinitingnan natin siya at a balance condition, no? Balance, sabihin, equilibrium, no? Katulad ng inyong application ng engineering mechanics. Okay? So, to have our sample problem, ito. Nakikita dito, what is the maximum gauge pressure? Take note of the term maximum, then gauge. So, tandaan natin, ang gauge pressure is measured pressure. So, ginamitan ng barometer. Okay? So, that can be be measured by the means of piezometer. Ito. So, ginamitan ng piezometer na, no? So, 2 meters, piezometer tube, 2 meters high. So, binigay sa atin. So, ang sabi lang, pressure lang daw. So, rho GH or gamma H. Pero binigyan tayo ng rho, ng water. So, that is 1,000 yan, kilogram per cubic meter multiplied by 9.81.
meter per second squared times 2 meters. Ayan. So, lalabas dito ay 19.62. Yan. Or, ano ba to? 19.62 times 10 cube Newton per square meter. Okay? Or, kung naka-kilonewton, edi 19.62 kilonewton per square meter. Okay? So, yun yung ating para sa piezometer. Okay? So, application lang to ng mga naunang discussion natin. Okay? So, now let's move with the YouTube manometer. Yeah. Dito sa YouTube manometer, nakikita nyo, merong liquid, fluid P with a mass density rho, and liquid Q na merong tinatawag natin na density ng manometer. So, itong naka-shaded na yan, na parang naka-line, yan yung tinatawag natin na manometer liquid. Okay? So, dito nakalagay, yung pressure daw sa point A, ito, yung pressure daw dito ay equal sa rho ng manometer liquid multiplied by gravitational constant times h sub 2, ito, yung height ng liquid to a certain datum or reference line, minus density ng fluid mass P na sinusukatan natin ng pressure, G gravitational constant multiplied by h sub 1. So ngayon tanong, kailangan ba natin i-memorize yung formula ng ganito? So, actually, hindi natin kailangan siya i-memorize. What we should memorize or what we should remember is yung concept ng ginagawa natin from the very start of pressure and head. Tandaan natin, sabi natin, ano yung application natin? Kapag pababa, binabasa natin ang height, ang head, positive. Kapag pataas, negative. Okay? So, tingnan natin siya dito. No? Tingnan natin kung kapag ginamit natin yung same na concept na yon is lalabas din itong nakalagay ng formula dyan. No? That P sub A is equal to that value. So, pisahan natin. Gawin natin, mag-sum tayo ng pressure. Summation of pressure. Yan. So ako, mas comfortable ako magbasa ng pressure from left to right, tapos top to bottom, parang ganon. Okay? So, bisa natin, so kung may point A, ayan, so pressure A, then from our concept ng equality, no? Tama ba sabihin na ito rin ay yung ating pressure sub A, di ba? Ito yung pressure sub A natin. Equality of pressure. So, P sub A, then plus, bababa no? Gamma or rho yung binigay, rho G H sub 1. And then, dito, wala kasing pinakitang height no? Pero dito, let's say meron tayo ditong height na A. Yan. So, lalabas yan. So, then, bababa, plus, ano to, rho ng manometer liquid, GA, tas aakyat ulit, pataas na. Dito na tayo. So, kanina lahat dito, pababa. So, ito lahat, tataas na. Okay? Then, minus, yan, rho ng manometer, GA, yan. Then, minus, yan, rho ng manometer liquid gravitational constant H sub 2. Yung point D sa taas, since exposed sa atmosphere, tulad nung kanina sa piezometer, alam natin yung pressure dito ay 0 kasi gauge pressure. So, equals sa yan, P sub D, let's say. So, alam natin na 0 yon. So, lalabas ito, P sub A plus rho G H sub 1. Ito, mawawala na. Like terms, opposite side, minus rho ng manometer G H sub 2 is equal to 0. So, tama nga na yung ating pressure at point A ay equal. Lipat lahat sa kabilang side of the equation. So, rho ng manometer liquid GH sub 2, ito from positive magiging negative, minus rho ng liquid G, yan, multiplied by H sub 1. So, the same siya dito sa nakalagay na formula. So, kahit hindi nyo memorize, basta alam niyo yung concept ng addition, subtraction using the direction ng ating pagbabasa ng manometer. Okay? So, using the head reading or pressure head reading. Okay? So, let's have our sample problem for that. Ayan, mabilisan. Okay? So, nakikita dito, YouTube manometer, same as figure shown, is used to measure the gauge pressure of fluid P. Yan. With a density na 800 kg per cubic meter. Yan. So, liquid Q is merong density na 13.6 times 10 cube or 13,600 kg per cubic meter. What will be the pressure at A if may dalawang senaryo? Una daw, kapag yung H sub 1 is 0.5 and D is 0.9 meters above BC. Ayan, nakikita nyo sa illustration, same na same. Pangalawa, kapag yung H sub 1 is 0.1 meter and D is 0.2 meter below BC. So, umpisa natin sa A. Ang sabi sa atin,
So first unknown, H sub 1 is 0.5 meter. Yan. And then, yung D daw is ito, 0.9 meter above BC. Hindi ba yun na rin yung ating H sub 2? So ating H sub 2 is 0.9 meter. So gamitin na lang natin yung formula natin na dinerive din naman natin dito. So para hindi na mahaba, no? So at tinatanong lang din naman dito yung pressure at point A dun sa liquid or sa setup na yon. So lalabas, P sub A is equal to rho ng manometer liquid, GH sub 2 minus rho ng liquid na ina-analyze, GH sub 1. So substitute natin, P sub A is equal to rho ng manometer liquid, binanggit dito na 800 kilogram. Tagin mo natin. Rho ng liquid is 800 yan, kilogram per cubic meter at yung rho ng manometer liquid ay 13,600 kilogram per cubic meter. So, lagay natin. So, 13,600, then kilogram per cubic meter, then times 9.81 meter per second squared times the H sub 2, 0.9 meter, yan, minus 800 kilogram per cubic meter times 9.81, yan, meter per second squared times 0.5. So, eto na, it will give us the value ng ating P sub A. Yan. So, the value of our P sub A is, kung naka-kilonewton tayo, gagawin natin Newton, this will be equal to 116, yan, 116.15 times 10 cube Newton per square meter. Or kung gusto natin gawin kilonewton, edi 116.15 kilonewton per square meter or kilopascal. Okay? So that is our answer for this problem. Okay? So yan, no? 116.15 times 1,000 or 10 cube, no? Or kung gusto niyo kilonewton, di tanggalin niyo yung 10 cube, no? Para kilopascal or kilonewton per square meter. Okay? So sa pangalawa naman, sabi dito, H sub 1 is 0.5 meter and D is 0.2 meter below BC. So dito tayo. Sabi, H sub 1, ito na lang. H sub 1 is 0. Ano ulit? 0.1 meter. And then, yung ating point D daw, ito, is naging below BC. So, lalabas siya nasa ilalim. Kung ito ating datum, kinoconsider natin ito as datum or reference. So, anything above measured the datum positive. So, lahat ng nasa baba, negative. So, tama ba i-consider natin na lang na H sub 2 is negative? Yan. Ano sabi doon? 0.2 meter. So, negative 0.2 meter. So, ganun ulit. Yung rho ng liquid, 800 yan, kilogram per cubic meter. Yung rho ng manometer liquid is 13,600. Ay, sumobra. 13,600 kilogram per cubic meter. So, applying yung ating formula, no, pero ito ay derived naman to, so pwedeng kahit hindi nyo to kabisado, gawin nyo siya ng kung ano yung concept natin. No? Ano nga ulit? Pag pababa, binasa natin, positive. Kapag pataas, yung reading ng head, negative. Hanggang sa umabot kayo doon sa dulong pressure kung saan nyo sinusukat. Okay? So, P sub A is rho ng manometer liquid GH sub 2 minus yung rho ng liquid GH sub 1. So, dito, lalabas, rho ng manometer liquid, 13,600 yan, kilogram per cubic meter multiplied by, so 9.81 yan, meter per second squared times H sub 2 negative 0.2 meter then minus yan, 800 kilogram per cubic meter multiplied by 9.81 meter per second squared multiplied by 0.1 meter. So, ang ating P sub A from this problem, kapag nasa baba, no? Or ano ba to? Theoretical or hypothetical to, no? Kasi mukhang iikot yung letter U. So, it will give us a value ng negative 27.45. So, negative 27.45 ano to, times 10 cube Newton per square meter. Kung gusto niyo naka-kilopascal or kilonewton per square meter, di negative 27.45 kilonewton per square meter. Anong indication nito? Na
na mukhang binasa to, no? Ano nangyari? Nagkaroon ng different direction yung liquid, no? Bumaba, no? Pwede nating bang sabihin na sa ano pa rin to? Gauge pa rin to, pero vacuum, no? Pwede. No, we could actually say that, no? Dahil, katulad na nabanggit ko kanina or sa ating previous discussion, we have what we call gauge pressure pero naka-vacuum. Okay? So, yun. No? Opposing sign or opposite direction, kung positive ang approach natin sa tamang reading kapag above the atmospheric pressure, that is, kung nasa baba siya, vacuum, negative. Okay? So, that is for our YouTube manometer. Okay? So, now, let's move to another type ng manometer or setup, yung tinatawag natin na pressure measurement or measurement of pressure difference or YouTube gauge. Yan. Sa YouTube gauge, no, katulad lang din ng manometer or YouTube manometer, yun nga lang nangyari, yung isang side nagkaroon na ng value ng pressure. Ito. No? So let's say meron tayo dito ang P sub A, meron na tayo dito ang P sub B. Yan. Okay? So yung ating pressure, ayan, pressure difference, meron nakalagay dyan na mahabang formula. Pero actually, hindi natin kailangan, tulad ng sinabi ko kanina, hindi natin kailangan i-memorize yon. No? Etong mga nakalagay dito. What we need to memorize, as I repeat it again, yung concept ng pagbabasa ng ating pressure head. Okay? Ito ang pinaka-importante. Dahil kapag alam mo na consistent dapat, no? If you read the pressure head na pababa, positive, dapat lahat ng pataas, negative. Or kung pabaliktad ka magbasa, no, kung ikaw ay pagpababa negative, pataas positive, okay lang din. Pero tandaan natin, na saan ba nanggaling tong ano na to, pinanggaling na to, dun sa ating pinakauna pang discussion regarding variation of pressure. Ano yun? Yung general formula that dP or derivative or dP is equal to the integral of negative rho g dz. So dahil mula doon, alam natin na from bottom to top, no, ang basa ay negative, no, ng ating height or pressure head. So kaya 'yun ang ating basis. So gamitin din natin dito. Sige. Tingnan natin kung kahit hindi natin kabisado itong nakalagay dito, masasagutan pa rin natin yung problem, no? O i-derive natin yung formula gamit yung concept na 'yun. So dito, so we have yung ating ano, mga dimension. So lagyan na lang din natin dito kasi mukhang wala ulit eh, no? Let's say ano ba to? A, B, C na lang, C. Yan. C na distance. Okay. So yan. Subukan natin i-derive, no? Paano ba? Ako nga sabi ko sa inyo, nagbabasa ako ng pressure from left to right, top to bottom. Ganon, no? Kasi positive, di ba? Pababa. So, bisa natin sa P sub A, yan. Then, bababa siya, plus, this is rho G, kasi ang ginamit natin ay rho, ayan. Liquid, rho G times A. Then, ano nangyari? Bababa ng minus manometer liquid, rho, manometer G, C, letter C, ay plus pala to, plus, then minus rho ng manometer liquid G times C, distance, and then akyat, minus ulit yan. Rho ng manometer liquid G, H, tas may naiwan, no? May naiwan. Ano to? Eh, di ba ito fluid P to? So, kung ito yan, fluid P, ano tong height na to? So, kung ito, ang total nito ay B, tama ba sabihin na ito ay B minus H? No? So, kung yan yung B minus H, edi minus rho ng manometer liquid G B minus H is equal to P sub B. Yan. Edi pag-distribute natin. So P sub A, to isa-isa natin, P sub A plus rho GA, ito maka-cancel na, no? Kasi parehas, ito oh, yan. So mawawala na, hindi na natin gagamitin. Maiwan na lang minus rho ng manometer liquid GH minus distribute ko to. Yan, distribute ko rin dito sa kabila. So minus rho ng manometer liquid GB tapos ito plus kasi negative tapos negative. So plus rho ng manometer GH is equal to P sub B. So gusto natin malaman, no, let's assume muna na P sub A is greater than P sub B. So ang hinahanap natin is P sub B, sorry, P sub A minus P sub B. At ito ay may expectation na dapat positive kasi mas mataas yung
pressure sub A sa pressure sub B. Pressure difference. So, lilipat ko to lahat, ito, lilipat ko sa kabilang side ng equation, tapos lahat ng ito, maliban sa P sub A, lipat sa kanan. So, this will become P sub A minus P sub B. Tapos, lahat palitan ng sign, negative rho GA plus rho ng manometer GH, and then, yan, plus, yan, rho ng manometer. I think this is raw ng liquid pala, no? Raw ng liquid ito. So, raw ng liquid ito. Ito. Yan. So, raw lang siya ng liquid. So, ito. Ay, ito lang. Hindi natin. So, raw ng liquid lang. Hindi siya manometer, no? Tama ba? Raw ng liquid GB. Yan. Plus, minus, sorry. Minus, yan. Raw ng liquid GH. So, burahin natin to. Hindi siya raw ng manometer. Kasi, ano lang siya, no? Tubig, ito yung naiwan yung B minus. O, fluid P. Yan. So, ngayon, tingnan natin, ano ba yung mga pwedeng pagsama-samahin? Sige, ilipat muna natin sa dito. Yan. I-write natin siya dito para makita natin. So, P sub A, yan. So, P sub A minus P sub B, yan, is equal to, i-write lang natin. So, negative rho GA plus, yan, rho G, rho manometer GH, rho ng manometer GH, okay? And then, yan. Then, plus rho GB minus rho GH. Plus rho GB minus rho GH. So, ano yung mga pwede nating pagsama-samahin na terms? So, pwede nating pagsamahin to, no? Negative rho GA, tapos plus rho GB. Tapos ito, plus, ito, rho ng manometer GH minus rho GH. Okay? And then, ano pa? So, i-factor out natin. So, ano yung mga common? So, ito ang common dito is rho G. So, this is rho G. Then, negative A plus B. Ito ang common ay GH. No? GH, this is rho ng manometer minus rho ng liquid, which is the same with your formula here. Okay, so parehas na parehas lang. No? Ito nga lang B minus A. Ngayon, dito sa illustration, alin ba dyan yung negative A plus B or B minus A? Di ba ito yan? Nakikita ba ito? At saka ito. Ito yung ating B minus A or negative A plus B. Okay. So now, dahil na napatunayan na natin, so magsagot tayo ng problem na kamukha nun. Okay. Nakalagay dito, a YouTube manometer is arranged, no? YouTube gauge as shown to measure the pressure difference between 2 points A and B in the pipeline conveying water. So nataon na water daw yung fluid P na merong density na 1,000 kg per cubic meter. Tapos, yung density ng manometric liquid ay 13,600 kg per cubic meter. Close sa mercury, I guess. So, and point B is 0.3 meter higher than point A. Calculate the pressure difference when H is equal to 0.7 meter. So, yung H na to, no, just before we answer this question, this H, ito nakikita ninyo dyan sa inyong illustration. No, yan ay tinatawag din natin na manometer deflection. Okay. Manometer deflection. Paano nangyayari yung manometer deflection? So, manometer deflection nangyayari kapag yung ating pressure ay mas mataas sa isa dun sa sinusukat natin kapag naka-gauge. So, in this case, ang nangyari, so kung kung ating pressure, if pressure A is equal to pressure B, anong itsura ng ating manometer liquid o manometric liquid? Malamang nandito yan sa level na to. Ngayon, since mas mataas, if sa ganitong setup, pressure A is greater than pressure B, so ang mangyayari, itutulak nung mas mataas na pressure yung manometric liquid pababa. Kasi nga, ano nga ulit yun? Gamma H, di ba positive pababa? O, mas lamang yung ating isang pressure papunta doon sa kabila. Parehas naman may pressure. Nga lang, dahil naka-balance ito or naka-set up ng ganito, naka-gauge,
So, mangyayari ay tataas siya. Okay? Ang tawag doon ay manometer deflection. Okay? Yung H na yan na binigay sa problem. Okay? So, ngayon, sige. I-analyze natin. Sabi, yung point B daw is 0.3 meter higher than point A. So, dito na lang. So, yung point B daw is 0.3 meter higher than point A. So, ito. Malamang ito yon, no? Ano daw to? 0.3 meter. So, ito ba yung ating B minus A? 0.3 meter. Yung H daw natin, binigyan tayo ng, sabi dito, binigyan tayo ng 0.7 meter. Yan. 0.7 meter yung H. Manometer deflection. O, ang pinapahanap sa atin is calculate the pressure difference. So, pressure difference. So, P sub A minus P sub B. Ito kailangan natin assuming that the pressure sub A is greater than pressure sub B. At ito ay magbibigay sa atin ng positive value. Ngayon, pag naging negative, pabaliktad. Okay? Mas mataas yung pressure sub B sa pressure sub A. Okay? So, gamitin na natin tong formula na to na sinolve natin. No? P sub A minus P sub B is equal to rho G multiplied by B minus A or negative A plus B plus GH multiplied by the difference ng manometer, density ng manometer liquid minus yung ating liquid, density ng liquid. So, dito sa problem, binigyan din tayo ng density ng liquid na nataon na water. Ayan, sabi, the, uh, a pipeline conveying water of density of 1,000. So, 1,000. So, kilogram per cubic meter. Tapos, ang ating manometric liquid ay naka 13,600 based sa problem. Ayan. 13,600 or 13.6 times 1,000. Okay? So, 13,600 kilogram per cubic meter. Ano pa ba kailangan natin? Wala na, kompleto na. So, let's substitute. P sub A minus P sub B is equal to eto. No, gamitin na natin. So, rho G, yan, rho G multiplied by B minus A plus GH multiplied by rho ng manometer liquid minus rho ng liquid na sinusukat natin ng pressure difference. So, P sub A minus P sub B is, this is 1,000. Yan. 1,000 yan, kilogram per cubic meter multiplied by 9.81 yan, meter per second squared. Yan, multiplied by 0.3 meter, nandito na lang, plus 9.81 meter per second squared times manometer deflection, 0.7 meter times 13,600 minus 1,000. This is kilogram per cubic meter. At ang sagot dito ay naka-Pascal. No? P sub A minus P sub B ay naka-Pascal or Newton per square meter. Ngayon, kung yung sinabi sa problem na kailangan hanapin ay naka Newton or kilonewton, so divide lang natin sa 1,000. Sagot dito is 89.467. Yan. So this will become 89.467 times 1,000 para naka-Newton per square meter. Ngayon, kung gusto natin gawing kilopascal, edi 89.467 kilonewton per square meter or kilopascal. Okay? So that is our answer for this problem. So now let's move with yung ating iba pang type ng manometer. So we have U-tube with one leg enlarged. So ito ay, hindi ko na i-derive yung formula. Ito na siya. So usually nangyayari to kapag may mga gases, no? Tapos meron tayong certain liquid na ginagamit, yung mga kerosene, no? Tapos nag-emit siya ng nag-evaporate, no? Yung nagiging gas, no? Ayan, yung mga kerosene, diesel. No, ito yon, no? Kaya yung isa, one U-tube with one enlarged kasi kailangan malaking container to, no? Ito yon. No, dito ginagamit 'yan, no, sa atin sa problem na to, no. Usually yan yung sa mga gasoline station. Kaya yung isa manipis yung magko-convey, mas manipis na diameter. Ito yung pressure difference niya. Okay, na formula. Ayan na 'yon, no. So bakit nagkaroon ng Z na etong height na to, bakit naging H ito? Dahil ito may kinalaman sa yung ating pressure dun sa level ng XX, no? So, kasi may kulang pa. So, may presence ng pressure doon. So, malamang ito rin yung at may pressure pa dito aside from this pressure na nasa taas. No? Tandaan, itong mga pressure na to ay gauge pressure. So, dito, may presence pa ng pressure. Ayan yon, no? Nakabase doon sa inyong height. Okay? So, yan kapag YouTube with one enlarged. Ngayon, kapag ito naman, naka-incline. So, parehas na parehas. Di ba natatandaan nyo? Pag nagsasam tayo ng pressure difference,
Rho G, H lang or Rho G, Z. No, tandaan natin, vertical. Kasi sabi natin, tayo ay kumukuha ng height, no? Vertical, no? Hindi tayo naka-incline. So, kung naka-incline siya at binigyan tayo nitong inclined na height, so gagawin natin ay, since ito ay may angle theta, so kunin natin yung kanyang vertical component which is x sine theta. Okay? So, yon. And then, kapag inverted, o parehas lang to ng inyong YouTube manometer gauge or YouTube gauge, yun nga lang pabaliktad. So, wag lang tayong malilito, no? Basta alam natin yung concept ng pagbabasa ng pressure head, no? Inuulit-kulit ko to, no? Na kapag pataas, yung ating basa natin, negative, kapag pababa, positive. Okay? So, kahit ano pang maging orientation niyan, ibaliktad pa yung YouTube manometer, i-incline pa natin, basta alam natin na yan yung pagbasa ng pressure head. Okay? So, that's it for the concept and some of the sample problems for our pressure measurement by manometer.